Mainit na balita. Matagal ko na rin, huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Tatawagin kang unggoy. Di ba? Dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Morning, sir. Yes. Sir, sabi mo kanina, police should not allow themselves to be bullied. Tapos sabi mo, we stood up to the bully and the bully ran away. Salamat, Alfred, sa tanong na yan na naman. It will give me another opportunity to clarify that. Pero talagang sa totoo lang, this is, we've been bullied. I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala doon. Actually, then a few days later, during the Kadayawan Festival, I made it a point na pumunta. Pumunta ako sa Kadayawan, sa send-off ng Kadayawan Festival Forces. Doon ginawa yon sa DCPO, Davao City Police Office. Nakipag-lunch ako dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun na send-off. Andun ang lahat ng mga puwersa at siya ang guest of honor supposedly. Bigla na lang ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay. So, really, nothing happened, no clarifications were made. So, kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari para malaman kung ano ang pwede naming makapagtrabaho kami makapagtrabaho kami together. That was even before Kibuloy, and that was even before the Kibuloy incident. So, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si Senator Bato doon at nagkandak ng hearing. Nakita kami sa City Hall naman. I would have approached him going to the restroom. Umiwas naman siya. Ayaw niya rin ako makausap, ayaw niya rin ako makaharap at makalapit sa akin. So, and now, here is again another threat. And now that I'm the chief of the Philippine National Police, kung hindi ko naman kasal, sabihin nila, duwag ako. Di ba? Yun naman nasasabihin na kasunod nun eh. So once and for all, dapat tundukan na natin to. Pinalampas ko siya sa sinabi niya sampalin ako. Because all I said is, threat is one thing and doing it is altogether another. Natuwa na yata siya na ibuli tayo in public na ganon. Right now, I am representing na. May mga nagreklamo na talaga, ng ICC ang reklamo, tinanggal ang humanity ng ating mga kababayan. Sabihin natin adik yung rehabilitation centers eh. Tanggalin, sarado natin lahat ng rehabilitation centers. Bakit yan? Barilin na lang natin lahat ng mga adik. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang adik ha. Pero ang mga yan, may proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin, i-rehab natin kung kinakailangan. Sa mga nagbebenta naman ng droga, wala tayong patawad dyan. There's no compromise with that. Puhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayag na may mga tao dyan na gumagala na nakabonet, naka-helmet, at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun because that's not within the ambit of the law. At hindi nga maamin yan ngayon ng mga taong inakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, imbestigahan, mag-invoke na ngayon ng right to remain silent at mag-invoke ng right against self-incrimination. Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at
tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yun. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Good morning once again. Today is the SONA. At ang ating mga operations ngayon ay dito nakatuon. At sinisiguro na natin na andito tayo para siguraduhin ang peace and order sa activity na ito. Tapos sa kabuuan, may nakadeploy tayong mga 23,000 na ng mga tao, 16,000 mula sa NCRPO at another 6,000 sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Tapos nakapag-deploy na tayo ngayong araw na to. Meron din tayong mga CDM at tayo ay in-augment ng Region 3 at Region 4A at nandiyan na sila ngayon sa ating mga choke points. Meron na rin kaming full alert status na ipinatupad sa ating Philippine National Police at may no-fly zone at no drone zone na rin sa paligid ng Batasan. At nanawagan tayo sa lahat ng mga involved na sana ay makapagtulungan tayo na magpanatili ng kaayusan at sumunod po tayo sa mga itinakdang patakaran at igalang ang mga itinakdang ruta at makinig sa abiso ng mga otoridad sa lugar. There were many coordination meetings done prior to this and agreements were made. So, stick na lang tayo doon sa kung ano man ang napagkasunduan at para mas siguro natin na talaga maayos ang ang activity na ito. Again, ipaabot ko lang ang aking pasasalamat muli sa Boxing for a Cause natin kahapon, yung laban para sa nasalanta. Sa lahat ng mga bumili ng ticket, sa mga pinuno ng Rizal Memorial Coliseum, maraming salamat sa inyong suporta at sa sigla at pag-asa na inyong ibinigay sa ating mga kababayan na tinamaan nga itong mga kalamidad na ito. Bawat isa po na pumasok kahapon doon sa stadium ay mga donors. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa kanila, sa kanilang paging bukas palad, sa pagbukas na kanilang mga puso para makapagbigay ng ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Ang ticket sales natin, after we conduct an audit, nasa 440,000 pesos. At ang ating mga nakalap na cash ay 16 million. At ang mga donations and canned goods ay mga nasa 5 million po. Kaya ito ay ating ibinigay na, nasa 1,200 ang ibinigay nating food packs kahapon sa Baseco compound. At sa ibang mga areas naman, meron tayong mga deployment sa Bulkang Canlaon. May 322 personnel tayong nakadeploy sa apektadong lugar at meron tayong 78 na RSS personnel na nakastandby. Apektado ang 46 barangay sa 4 na munisipalidad kung saan there are 16 evacuation centers. Ang kasalukuyang okupado, 1,257 na pamilya or 4,079 individuals. Tinitiyak pa rin ng inyong Philippine National Police na tuloy-tuloy ang ating presensya sa mga lugar na ito para paghandaan at panatilihin ang peace and order sa mga areas na ito. So that's all. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. We will now proceed with the question and answer. First will be from Ms. Leah Ilagan of UNTV, ma'am. Morning, sir. Sir, hanggang kahapon may 3 mga rallyista, grupo na naaprobahan po na may permit. Na dagdagan po ba yun, sir? Wala pa rin, ganun pa rin. Isang grupo nandyan sa St. Peter, isang grupo nandyan sa White Plains, at isang grupo doon sa Sandigan Bayan. Sir, may bago pa tayong panuntunan para naman doon sa mga magsusunod ng FEG? Play by ear na lang tayo. Anyway, umuulan naman eh. So I don't think na magiging... kasi sa FEG kasi, ang isang more than the... Well, syempre, of course, may batas nga tayo dyan sa
May batas nga tayo dyan sa environmental law. Pero more than that, ang sa ating tinitingnan kasi dyan, yung delikado di ba? Delikado sa kalsada, pag susunog ka, may mga flying embers, baka hindi natin makontrol, may tatamaan dyan, may isang kotse dyan na may diferensya at may leak ang gasolina. Tandaan natin, ang mga sasakyan na tumatakbo dyan, lahat yan may gasolina. Gasolina at crudo yan. Ang iba dyan, LPG pa ang gamit. So, medyo delikado ang may apoy sa... There's a reason why ang mga ginagamit na mga pati ang mga traffic lights, mga lalo na yung mga dividers na yung mga cut-eye dyan sa kalsada, yung mga lane markers. Kaya may rason kung ba't may panuntunan yan. Covered yan, hindi pwede magkaroon ng spark yan. Yung mga ganon, sapagkat nandiyan sa kalsada natin, napakaraming gasolina na nandyan. Pag may isa lang dyan na accident, hindi natin alam may nasusunugan ng bigla So, magdadagdag pa tayo nung isang factor, variable na gaya ng effigy na may mga lumilipad na mga embers. Medyo delikado nga talaga. Sir, so far may namomonitor po bang threat ang PNP? Sa ngayon naman wala. Okay lang. We are, again, I'm always repeating, we are hoping for the best, but we are prepared for the worst. Thank you very much, ma'am. Next, we will be having Sir J. Mark Dagala from Radyo Pilipinas, sir. Sir, nabanggit nyo nga na meron tayong naka-full alert, no-fly zone, naka-in place na. So far, sir, meron ba tayo na monitor na sabi nga imminent threat or sabi nga ito'y nasa normal SOP lang po? Normal lang ito para sa isang zona. Wala tayong threat na extra na monitor. Sir, reaction lang dahil bagamat nasagot nyo na po, just to reiterate lang yung mga puna nung ilang mga nagkokomento na overkill daw yung deployment from 12,000 umangat hanggang 23,000. Your thoughts, sir? Natural lang yun sa palagay ko. We're just, yun nga, we hope for the best, but we are prepared for the worst. Mas maganda na yung may tao tayo sa ground na nagbabantay kaysa sa yung wala tayong tao sa ground at maghahanap tayo oras na may nangyaring hindi inaasahan. Thank you, sir. Next, we will be having Sir Jason Sigales from Inquirer. Sir. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron hong mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? I'm not aware of the travel document. At saka, well, sarado na nga yun Pero saying that, hindi naman yan ang una niya sinabi, di ba? Hindi naman yan ang kondisyon niya nung unang in-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity boxing match. Ang una niya sinabi kaagad, drug test sa lahat ng government officials. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun. Di ba? Saka, it's just a boxing match. Sporting event lang yan na fundraising. Walang pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka. Di ba? We are participating in golf. Nagpa-fundraising din. We are participating in shooting competition. Fundraising din. We are participating in running fun runs. Fundraising din. So, what's the difference? We want to participate in a boxing match. Fundraising din. No difference. Okay? Tsaka ando naman ang lahat ng opisyalis at ando naman ng security and safety safeguards. Kaya lang, medyo yun. Magkakasubukan siguro dahil tunggalian. Meron tayong ping-pong tournament. Fundraising din. Badminton tournament. Fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament. Fundraising din. So, it's just another sporting event. Thank you very much, sir. Next, we will be having Sir Rafi Lisigas of PTV4. Hi sir, good morning. Sir, isang tanong lang. Kanina daw may mga naspatan na mga armored vehicle around Batasan. May mga deployment. Is this the first time daw ba na may ganon deploy pag may SONA? I've been in SONAs since 2005, Dahil na-assign ako ng Quezon City ng 5 taon So 5 SONA ang dinaanan ko dyan. Simula 2005 hanggang 2010 na SONA. 6 nga na SONA yan So,
natural lang yan na part ng component ng CDM natin. Kung may mga armored vehicle kayo makita dyan, eh, nakatago naman yan. Yan ay normal na part ng deployment ng isang batalyon. Support vehicles yan eh. Baka naman actually, hindi naman armored vehicle na talagang armored vehicle na as in may 50 caliber. Hindi naman ganun. Yun ay mga natural na mga kagamitan natin na ginagamit natin sa mga ganitong pagkakataon. No? Thank you very much, sir. Next is Sir Alfred Dalizon from People's Journal, sir.